Miss Catherine Bernardo, abay ganito nga niya pinaglaban, no, hanggang sa huli ang taong ito, Alden Richards, na pasugod sa isang bansa. But before that, if you haven't subscribed yet my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nice kong pasalamatan po kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na, no, dahil namataan si Mr. Alden Richards pagkatapos ng napakahabang break niya, namataan po siya kasama niya yung kanyang pamilya na papunta sa isang bansa. And ang naka-caption kasi is United Arab of Emirates, parang UAE. Meron din naman nagsasabi na sa US or America sila magpupunta. Pero base po dun sa flag na nakita ko, parang I think it's UAE And then, ito po ay personal na lakad ng kanilang pamilya. Kasama niya po si Daddy Bay, maging kanyang mga kapatid, ano, yung dalawang girls na kasama niya, ay mga kapatid niya po yun. At sinalubong siya ng mga kapwa Pinoy at ilan sa mga talaga namang nagmamahal kay Alden Richards. Kasama niya po si Leisa. And I think, kung kasama niya po yung kanyang handler, ibig sabihin niyan, meron po siyang trabaho doon na sinama niya lang yung mga kapatid niya bilang core memories na din, ano. Yun, I think, may kinalaman po ito doon sa show na ipapalabas niya soon. Kaya antayin natin yan, ano, dahil laman po ng balita yan ngayon, dahil may malaking surpresang magaganap na ginagawa ngayon at nilulutong proyekto si Mr. Alden Richards. Natapos natin siya mamataan na nagbabike, 'di ba? Parang feeling natin yun lang yung ganap ni Mr. Alden Richards nung half of year ng 2025. But this time, back to work na si Alden, ano? Kasama po ng kanyang pamilya po sa isang bansa. Kaya naman abang-abang lang po tayo patungkol sa bagay na ito. At ngayon, let's talk about Miss Catherine Bernardo. Ayan, ito yung kanilang mga photos. Ayan, core memories, sabi niya. Tapos may plug po siya. Diyan po sila, kasama niya si, kasama niya yung dalawang kapatid niyang girl. Ito na, dahil pinag-uusapan din ng ilan sa mga ginanap or nangyari or ginawa neto pong si Miss Catherine Bernardo, dun po sa taong pinaglaban niya. Alam po natin na isa si Mr. Cardong Trumpo sa mga pinaglaban nitong si Miss Catherine Bernardo. So, noong July 5, 2025, naging viral ang kwento ni Cardong Trumpo, ang grand winner ng Pilipinas Got Talent PGT Season 7. At ang nakakatuwang banding moment niya kasama ang sikat na aktres at PGT judge na si Catherine Bernardo. Tinutukan ng media at netizen ang larawan ni Catherine at Cardong kasama ang pamilya nito habang namimili sa isang high-end supermarket. Isang eksena na nagpapatunay sa kanilang pagiging down-to-earth at mapagkumbabang karakter. Ang artikulong ito ay naglalayong maghatid sa inyo ng masusi na ulat tungkol sa konteksto na ito, no? So, para lang po sa kalaman ninyo, sino nga ba itong si Cardong Trumpo. So, sa kanya pong post, nagpasalamat po siya kay Miss Catherine Bernardo. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, Miss Catherine, sa inyong puso at paninindigan na masama ako sa semifinal sa PGT. Kasi talaga siya po talaga yung tumindig para kay Mr. Cardong Trumpo eh. Si Cardong Trumpo po, nakilala bilang Trumpo Kid, ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Ayon sa matandang ulat, noong June 2025, inilapit niya ang kanyang hangarin sa Diyos ng 1 kilo lamang bigas ang ipinagdarasal niya. Nag-isip siyang uwi ng kanyang kasanayan bilang Trumpo artist. Isang bihirang talento ang mahusay niyang pagbabalansing tila ba sinasalubong sa agos ng hangin. Lumahok si Cardong Trumpo sa Pilipinas Got Talent Season 7 at agad siyang nagpukaw ng mata sa mga hurado at manonood dahil sa kanyang extraordinaryong galing. Mula sa mga preliminary rounds hanggang sa grand finals, hindi siya nagpabaya. Ipinakita niya ang mapanlika, tumpak at spectacular na pagsanib ng sining at teknik. So, dahil po dito sa Grand Finals, pagbomba ng cheers ang naganap, ngunit mabilis din bumagsak ang tahimik na pagtatapos dahil sa suspense hanggang sa pinaka-gitnang grand winner. So, dahil dito, syempre, may mga reaction din ng madla. Abot langit ang suporta na social media na mapabilang si Cardo sa top
top spot. Nag-comment siya ng trending hashtag like hashtag Cardong Trumpo PGT7 at proud PGT fans. Maraming humanga sa bukod tangi niyang husay lalo na sa usaping konsentrasyon at manhid na tiyaga. Kaya naman, na sikat sa kanyang pagiging approachable itong si Miss Catherine, diba? So, dahil dyan, talagang ginawa ni Catherine Bernardo, hindi lang niya basta inilaban itong si Cardong Trumpo, but still, no, pinakita niya sa publiko na talagang pinanindigan niya na itong si Cardo po ay talagang deserving manalo kasi naghatid pa ng grocery banding moment ni na Catherine at Cardong sariwang hangin sa entertainment landscape, isang tunay na kwento ng tagumpay at pagkalinga. Hindi ito simpleng viral na larawan lang, ito ay testamento ng pag-angat, pagmamalasakit at tunay na koneksyon sa masa. Para kina Catherine Bernardo, patunay ng kanyang critical, tactical na pagkapanalo hindi lang sa entablado ng TV, kundi sa pusong Pilipino. Para kay Cardong Trumpo, ito ay laban sa stigma. Mula sa ordinaryong mamamayan, ngayon ay PGT Grand Winner na pinapansin at minamahal ng bansa. At para sa sambayanan, isang paalala, minsan ang pinakamatamis na tagumpay ay masisilayan ng silang nagiging totoo sa tagpo ng mata ng publiko. Kahit sa simpleng pagpayong kasama ang pamilya sa grocery. Ayun. So, talagang very sweet si Miss Catherine. No? Pagkatapos po ng PGT, dinala niya po si Mr. Cardong Trumpo doon po sa Landers, kung isa sa mga high-end groceries na ini-endorso ni Miss Catherine. Kaya naman talagang hinangaan po siya dito. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am She Cherry Blossom. Ano ba ang problema ng mga fans ng Kat din? At hindi fans, meron sariling pag-iisip at personal na buhay si Catherine Bernardo. Tigil-tigilan na ninyo ang mga panghusga ninyo. Wala kayong karapatang magmasama ng loob. Wala kayong alam kung ano talagang nasa puso ni Catherine. In my opinion, she's brilliant woman, which is very true. And sabi ni Miss Josephine Ganre, I'm proud of you, Catherine. Good for you na tinanggihan mong gambling endorsement. Everything is not all about money. Sabi ni Miss Nico, bless Alden. Ayan. So, ito naman yung kanyang comments with regards to this. May kanya-kanya naman tayong opinion at kung paano natin talaga bibigyan ng ng reaksyon yung mga ganitong bagay, 'di ba? At lahat po ng opinions po ninyo dito matters, 'di ba? Sabi pa ni G's Fun. Ay nako, yung mga bashing na yan kay Alden ay gusto lamang siyang hilain pababa. Mga makikita ng utak na palagi siyang sinisisi porket hindi naging real ang Kat din. Tama Miss Dar, lahat tayo ay nag-aasam na sana totoo ang Kat din. Pero hindi nga nangyari. Wala na tayong control doon dahil hindi natin hawak ang isip ni Alden at Catherine. Kaya umiwas si Catherine, maybe may utos na yung network niya. Magkaiba nga sila ng network at hindi pwedeng palaging nakadikit ang pangalan niya kay Alden, which is true, 'di ba? So, dapat po mas maging malawak po tayo sa pangunawa katulad po nito ni Miss Jean Fun, 'di ba? Naintindihan niya po yung kalagayan ni Miss Catherine. Kaso nga lang, syempre, marami po talagang hindi nakakaunawa. Mas gugustuhin talaga nila na parang kung ano yung gusto nila at desisyon nila para sa isang tao, yun ang mangyari. Kaya ngayon, nagkakaroon po ng division. Nagkasama lang naman sila dahil sa HLG at HLA, which made history sa Philippine cinema. Hayaan na natin sila sa kanya-kanya nilang journey na career nila. Inaalagaan si Catherine ng ABS at si Alden naman ng GMA. Tsaka baka magkabalikan pa yan si Catherine at Daniel. Ang nakapagtaka lang, patuloy ang chismis sa Mayor at Catherine pero walang nagliligaw na katotohanan. Ginagawang gago ang mga fans. At least si Alden walang inamin dahil wala talaga siyang ayan. So, ito naman yung kanyang, parang dun po sa issue na ginagawa nila ng issue si Catherine tsaka si Mayor, marami po kasing mga chismis na kumakalat ngayon, parang mas kinukumpirma ba? Ganun po yung nangyayari. Pero mas pinipili nilang ilihim, Pero wala namang linaw na katot. Ginagawa, at least Alden walang inamin dahil wala talaga siyang girlfriend. Pasabog talaga kung magkaka-girlfriend na si Alden at aminin na niya in public, which is true, 'di ba? Wala naman pong nilihim si Alden Richards sa publiko at kung ano yung mga nakikita natin ngayon, yun na po yun. Sabi ni Miss Carmela, di natin alam true reason ni misunderstanding like yung accept ni Alden endorsement sa gambling, si Kat hindi, ayaw niya yun. Mga simple reason, pwede maging cause, maybe lang po, pray na lang natin sila. Ayan.
Ano naman yung kanyang opinion patungkol sa isyong ito. Another comments, sabi po ni Miss Flowerson, alam ko sikat love niya si Alden. Secret lang, hintay lang tayo kung sino ang future husband niya. Wala siyang ibang nobyo. Tingnan na lang natin sa huli. Basta ako, sana isipin mong mabuti kung sino para sa'yo. Basta mabait sikat, tapat magmahal yan. Ayan, totoo naman, one-man woman naman talaga. Or one-man woman si Miss Catherine Bernardo, diba? Kaya isa yan sa mga inahangaan sa kanya. Ayan, sabi ni Miss Wilma, ako bala sila, kung may interest silang sugal, nasa kanila na yun. May sarili silang pag-iisip, may sarili silang disposisyon. Nako, marunong naman silang mag-isip. Di na, Miss Celebrity. Di ba, Miss Celebrity? Ayan, totoo naman. May kanya-kanya tayong desisyon at hindi natin pwedeng pigilan kung anong rason ng mga bagay-bagay nila. Sabi ni Miss Raquel, hindi porket nag-endorse ng sugal, sugarol ka na, huwag niyong hilain pababa si Alden. Kapag pagsamahin niyo pa ang Katniel at si Alden pa rin ang pinakamagandang reputasyon sa kanilang tatlo. Wala akong pake kahit i-bash niyo ako. Mag-survey kayo sa showbiz industry kung may negative comment kay Alden, which is very true. Diba? Maganda naman talaga yung credibility ni Mr. Alden Richards is talagang pinagtibay na ng panahon. At tangi mga fans lang naman, mga bashers ni Alden talaga yung grabe kung makapagsalita kay Alden. Sabi ni Mr. Resita, ang alak, di ba may kinalaman din siya dito? Di ba? Madami sa kabataan, masama sa kabataan sa paglalasing niya, para na rin siya nag-i-endorso ng alak, di ba? Ayun. So, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!